Magandang umaga muli sa ating mga kapatid. Hallelujah. Ako po'y nagpapasalamat na binigyan po ako ni Lord ng pribilehiyo para makatayo dito para po sa devotion. Pero sa totoo lang, hindi ko po pwedeng tanggihan dahil ito po ay si Lord mismo ang nagsabi sa akin. Nandun yung nervyos. Hallelujah. About po ito sa ang devotion po natin, lagi po tinatapik natin yung sa prayer po. Tunay naman po na kahit isa sa atin, hindi po tayo marunong manalangin. Amen po ba? Kahit noon pa. Dahil po sa biyaya ng ating Panginoon Diyos, bakit po niya itinuturo sa atin na bawat mananampalataya ay manalangin? Ano po ba? Gaano po ba kahalaga ang panalangin sa buhay ng isang Kristiyano? Basahin po natin, buksan po natin sa book of Lucas 6:12. Hallelujah. Sinabi po dito sa Lucas 6:12 hanggang 13. Nang panahong iyon, umakyat si Jesus sa isang bundok at magdamag siyang nanalangin sa Diyos. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad. Pumili siya sa kanila ng 12 at sila'y tinawag niyang mga apostol. Amen po. Lahat naman po tayo ay tinawag ng Diyos. Yung lahat po na nararito. Dahil po bakit po tayo nakilala natin ng Panginoon? Na dahil nga po sa Kanyang, dahil po sa Diyos Ama na tayo binigay sa Kanya. Patuloy po siyang nanalangin, idinudulog po niya ang bawat isa. Bakit po? Dahil po para po tayo as mas lalong tumibay, tumatag, sa ating pong pananampalataya at matuto po tayong manalangin. Tignan po natin ang Panginoon Kristo. Siya ay Diyos po natin. Bakit po siya, sinabi niya dito, magdamag siyang nanalangin sa bundok? Dahil sapagkat ang bawat panalangin ng isang mga anak ng Diyos ay mayroon po itong magandang mangyayari sa buhay ng bawat isa. Dahil nga po doon, nangyari po, kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at sinabi niya, pumili siya at ito po'y 12 tinawag niya ng mga alagad at apostol. Amen po ba? Tinawag niya ito para saan po? Bakit siya pumili ng 12? Para po utusan niya na ipahayag ang mabuting balita saan man sulok ng ating lugar. Amen po ba? Ganyan din po tayo. Bakit po tayo idinadalangin ng Diyos na para tayo magpakatibay, magpatuloy sa ating pong pananampalataya dahil nais ng Panginoon Diyos na tayong lahat ay gagamitin para ipahayag ang kanyang salita sa mga sa mahal sa buhay natin, sa mga kapitbahay. Hindi lang po yan. Hindi lang po ang sarili natin, kundi ang buong bansa kailangan po natin ipanalangin. Amen po ba? Yes. Sinabi din po dito sa Matthew, buksan po natin ang Matthew 17. 17:14 to 21. Nang sila'y makabalik, napakaraming tao ang kanilang nadatnan. Lumapit kay Jesus ang isang lalaki at lumuhod ito sa harap niya. At nagsabi, Ginoo, maawa po kayo sa anak ko, siya po'y may epilepsya. At lubhang nahihirapan
kapag sinusumpong. Madalas po siyang mabuwal sa apoy o kayang mahulog sa tubig. Dinala ko po siya sa inyong mga alagad, ngunit siya hindi nila mapagaling. Sumagot si Jesus. Sinabi po niya dito sa 15, Ginoo, maawa po kayo sa anak ko, siya po'y may epilepsya at lubhang nahihirapan. Kapag sinusumpong, madalas po siyang mabuwal sa apoy o kaya mahulog sa tubig. Dinala ko po siya sa inyong mga alagad, ngunit siya hindi mapagaling. Sumagot si Jesus, lahing napakasama at walang pananampalataya. Hanggang kailan ako dapat manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin niyo rito ang bata. Inutusan ni Jesus ang demonyo na lumabas sa bata. At ang bata'y gumaling agad. Pagkatapos lumapit ang mga alagad. At tinanong si Jesus, nang wala na ang ibang nakakarinig, bakit po hindi namin mapalayas ang demonyo? Sa verse 21, sumagot siya, dahil sa maliit ang inyong pananampalataya, tandaan ninyo, kung kayo may pananampalataya sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa, maari ninyong sabihin sa bundok na lumipat ka roon at ito'y lilipat nga tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa. Amen po. Dito po sa mensaheng ito, nung bumalik sila galing sa bundok, nadatnan niya napakaraming tao. Bagamat halo-halo na doon, may mananampalataya o hindi. Bakit po sila lumapit sa ating Panginoong Hesus? Dahil nabalitaan nila na ang Jesus na ito ay makapangyarihan ng kanyang pangalan. Bagamat totally hindi nila tinanggap ang Panginoong Hesus sa kanilang buhay, pero nandoon yung paniniwala nila. Amen po ba? Mayroon pa kahit konti, mayroon po silang pananampalataya. Subalit, hindi po katulad nung ikaw mismo tinanggap mo ang Panginoong Kristo sa buhay mo, nandoon Lord, nandoon yung buo, yung pananampalataya mo sa ating Panginoon. Dito po tingnan natin. Ito po yung lalaki, yung tatay ng bata na inalihan ng masamang espiritu. Ang tao pong ito nakikita ko po, yung pagpapakumbaba niya sa Panginoon. Bagamat siya po na hindi talaga mananampalataya, pero nandoon yung naniniwala siya na ang kanyang anak ay gagaling sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Nagpakumbaba siya sa ating Panginoon at sinabi niya ng kanyang anak, nahihirapan, dahil naging alipin ng masamang espiritu, inaano siya sa apoy, subalit anong ginawa ng Panginoon Diyos? Inilapit niya sa mga apostol. Bakit po hindi napagaling ng mga apostol? Ano pong dahilan? Dahil napakaliit po ang kanilang pananampalataya. Hindi po katulad ng ating Panginoon Kristo na talagang bagamat siya Diyos, ipinakikita pa rin niya. Tinuturo niya sa bawat isa sa atin na ang pinakasusi kung bakit tayo magtatagumpay ay panalangin. Amen po ba? Lahat anumang bagay na ating inilalatag sa Panginoon, anumang inihayag natin, ito may problema, karamdaman o anuman, pagsubok sa buhay. Binigyan niya tayo na tayo po ay manalangin, idulog natin. Sinabi nga niya, kahit kasing laki lang ng butil ng mustasa, kaya natin ipalipat o sawayin ang anumang mga espiritu na nakapanahan sa atin. Ito po yung ginawa ng isang lalaki. Sumagot si Jesus, lahing napakasama at walang pananampalataya, hanggang kailan ako dapat manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan?
dalhin ninyo rito ang bata. Nandoon po yung habag ng Panginoon. Bagamat sinabi niya na walang pananampalataya, kailan ko pa kayo mapagtitisan? Ang ibig sabihin ng pag nakikita niya na talagang totally hindi buo ang pananampalataya ng mga taong ito. Hindi talaga siya kinikilala. Bagamat nalaman nila ang pangalan ng Jesus na to ay kayang magpagaling. Amen po ba? Kaya nga sinabi niya, inutusan ni Jesus ang demonyo na lumabas sa bata. Kaagad po lumabas. Bakit po? Punong-puno po ng prayer ang ating Panginoon. Nandoon yung Espiritu Santo na kasama niya. Sana, nawa naman, hindi sana po, na tayong lahat ay ganun. Tayong lahat na naririto. Hindi lamang po pansarili natin, kundi pangkalahatan. Pangkalahatan na dapat nating ipanalangin ang bawat isa. Ano man ang kahinaan, ano man kapalpakan, ano man pagsubok sa buhay natin. Narito tayo, tinawag na ni Diyos na para magamit at gamitin sa maraming kaluluwa. Amen po ba? Kaya pagkatapos po, nung gumaling ang bata, pagkatapos anong sinabi, lumapit yung mga alagad. Tinanong si Jesus, nang wala na ang ibang nakakarinig, lumapit sila nang wala nang makakarinig. Kasi alam nila mapapahiya sila dahil inilapit yung bata, hindi nila napagaling, hindi nila napalayas yung masamang espiritu. Bakit po hindi namin mapalayas ang demonyo? Anong sagot po na ating Panginoon? Dahil ba sa maliit ang inyong pananampalataya? Tandaan ninyo, kung kayo may pananampalataya sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa, ano po ang kaya natin gawin? Hindi po ba natin mapapalayas ano man yan? Maging ang mga sakit o karamdaman, maging ang mga problema, pagsubok, kaya po natin itaboy yan. Bakit po? Ang kapangyarihan ng Santong Espiritu na sa atin. Ibinigay niya ang kapangyarihan na mayroong authority. Kaya po natin gamitin ito anumang oras. Basta lagi tayong nakatune up sa ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Kaya po, napakasarap po. Una po, ako po ang kinausap nito. Dahil kahapon habang po ako nag-aaral, talagang sabi pa, wala po ang demonyo talaga nandyan. Lagi kang inaano. Pwede ko po basta iano ko lang. Dahil nahiya ko sa Lord dahil sa maliit yung apo kong maliit. Talagang umiyak ako, nag-pray ako nung gabi. Sabi ko, Panginoon, nahihiya ako. Binabasa ko ito about devotion sa prayer. Na ano ko na-deceive ako. Dahil parang hindi ang apo ko ang nagsasalita sa akin. Mintras na i-review ko siya, parang yung sinasabi niya sa akin, ibinabalik ko sa kanya. Na kumbaga, sorry po sa salitang hindi maganda sa akin. Kung tutusin, sabihin ko sa kanya yung i-review ko. Dahil ito nga sinabi, nasa iyo ang kapangyarihan ko. Kaya mong palayasin anumang espiritu na sa bata. Nung time na sinabi sa akin ni Lord, nag-review ako. Alam mo ba, bagamat nasaktan ako, umiyak talaga ako. Pero yung bata na yun, sa edad niya na yan, hindi ko sa Lord, tama po ba itong gagawin ko? Na hindi ko siya kikibuin, pababayaan ko na lang siya. Alam ko na ginamit siya. Dahil itong pinag-aaralan ko tungkol po sa prayer. Yun ang ano ko. Tapos alam mo, lumapit yung bata. Lumapit talaga siya sa akin hanggang sa pagkain. Nanay, sorry po. Paulit-ulit niyang sinabi sa akin, Nanay, sorry po. Kasi nung time na yun, ako talaga umiiyak. Narinig nung apo kong isa na sinabi niya, Veron, si Nanay pinaiyak mo. Sabi niya, hindi maganda yung sinasabi mo. Kaya nga siya lumapit. Titignan po natin yung panalangin, yung naramdaman ko sa apo ko. Idinulog ko sa Panginoon Diyos. Anong ginawa ng Panginoon? Hindi po niya yung bata. Sa ganong edad niya, humingi siya sa akin. Paulit-ulit, Nanay, sorry po. Sorry po, I love you, Nanay. Purihin ng Panginoon sa buhay ni Veron. Dahil
tunay nga po na napakabot ng kung tayo lang po ay susunod, anumang bagay na gagawin natin ay kanya pong ibibigay kung ito po ayon sa kanyang kalooban. Amen. Amen po. Tignan po natin sa Luke chapter 13 verse 12. Pastor, sorry po mga It's ang daming sinabi. Sorry po. Lord, thank you so much. Sinabi po dito sa verse 12, sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom, ay higit na mabigat ang parusang igagawad sa mga mamamayan ng bayang iyon, kaysa parusang dinanas ng mga taga Sodoma. Amen po ba? Ito lang po ang nanawaan ko dito. Ito siguro itong bayan na to talagang puro kasamaan o kasalanan ang ginagawa. Kasi sinabi niya, igagawad sa mamamayan ng bayang iyon ang parusang dinanas ng mga taga Sodoma. Kailangan po natin, bagamat ito po, marami pong tayong lugar na nababalitaan na hindi po, taliwas po yung mga ginagawa. Ando yung kasalanan. Ano po ba dapat natin magagawa? Kahit po sa paligid natin. Alam natin na maraming, nandiyan pa sabi pa, hatak ng sanlibutan. Nandiyan po napakarami. Yun na lang po una, yung sa gadget. Number 1 po yan na nagiging bigat ng kalooban ng mga magulang. Marami na po napapahamak dahil dyan. Kailangan po natin sabihin ang totoo. Dahil sinabi niya, kung ano man ang kasalanan ng Sodoma, mas matindi ang parusa na kanyang ibibigay dito. Amen po ba? Narito po tayo mga kapatid, kailangan po natin yung habag kung paano tayo kinahabagan ng Diyos, i-extend po natin yung habag sa kanila. Huwag po natin tignan kung sino siya, kung ano ang nagawa niyang kasalanan. Ang pinakasusi po natin yung panalangin. Ang Diyos mismo, ang Panginoong Kristo, magdamag siya na nalangin na kaluhod para po sa ano? Sa mga anak ng Diyos Ama na ibinigay sa Kanya. Iyon po ang nais ng Panginoon na siya po ay nagiging isang ehemplo at mabuting halimbawa para sa mga mananampalataya. Ano dapat natin gawin? Magpatuloy tayo, magkaisa tayo, magtulungan sa ano po? Sa pananampalataya, lalo na po sa iglesia nito. Ano man ang problema, financial man, o anumang mga bagay-bagay, naniniwala po kami, lahat ng mga intercessors. Ako po'y nagpapasalamat sapagkat unti-unting inabot ng Diyos ang mga panalangin ng mga kananayan. Amen. Hallelujah. Tingnan po natin sa Matthew 26:41. Matthew 26. Hallelujah. Sinabi po dito sa Matthew 26:21, 41. 26:41. Sorry po. Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Karamihan po sa mga Kristiyano nangyayari po yan. Ako, aminado rin po ako. Inaamin ko. Sinabi niya, magbantay tayo. Hindi lang po
Hindi isa dito, kundi sinabi niya kayo. Tayong lahat, wala po ditong sino-sino, kundi tayong lahat. Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Sinabi niya kayo, huwag madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Bakit po nagiging mahina ang laman natin? Kulang po tayo sa prayer. Kulang po tayo sa pagbabasa ng salita. Kulang po tayo sa pakikipag-fellowship. Kulang po tayo sa pag-ati ng mga gawain. Subukan po natin na hanggang tayo Sunday attendance lang. Tayo kayo lalago? Tayo kaya titibay sa ating pananampalataya? May papamuhay kaya natin sa ating tahanan na yung mga nais ng Diyos sa atin? Hindi. Bakit? Diba? Malinaw sinabi ng Panginoong Hesus, magbantay tayo. Huwag po natin bantayan yung ating kakilala, huwag natin bantayan yung ating kaibigan kung ano ang kanyang ginagawa. Bantayan natin kung ano man yan, ipanalangin natin. Amen. Yun po ang nais ng Panginoon. Hindi po gawaan natin siya ng kwento para siraan sa kapwa, huwag po. Dahil hindi po yan kalooban ng Diyos na tayo mga Kristiyano na tinawag na para magpahayag ng salita sa buong mundo kahit sa pamamagitan ng gadget, nakakarating ang bawat salita niya sa mga mahal sa buhay natin. Amen po ba? Kaya po huwag natin paanin na ang katawan natin. Kumakain tayo, oo. Pero ang laman natin mahina dahil ang espiritu natin nagpapalakas tayo, umaatin tayo. Pero ano nangyayari sa atin? Nadadaya pa rin tayo. Amen po ba? Nagiging mahina po ang laman natin. Palakasin po natin ang ating spiritual. Prayer po ang pinakahaligi at buto ng ating pananampalataya. Hallelujah. Sa pinakahuli pong verse sa Episo po, tingnan natin. Episo 6:18 po. Sinabi po dito sa 18, ang lahat ng ito'y gawin ninyo na may panalangin at pagsamo. Malinaw po, manalangin tayo at may pagsamo. Ano po ang nais ng Panginoon? Kailangan po natin ipasiyasat ang ating mga puso. Ano man yung nagawa natin, kasalanan maliit man o malaki, kailangan po natin muna humingi ng tawad bago tayo haharap sa Diyos. Dahil sinabi niya, manalangin at magsamo, may pagsamo, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Hindi po niya sinabi manalangin ka ng umaga lang, manalangin ka sa gabi. Lahat ng pagkakataon, anuman ang ginagawa mo, kapag ikaw inudyo ka ng Holy Spirit, kahit maiksi po, kahit ipagpapasalamat mo, anumang bagay na yan, nandoon na po yun, ikaw nakipagpunikta sa ating Panginoon Kristo. Amen po ba? Amen. Sa patnubay ng Espiritu, lagi kayong handa at magpatuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Amen po. Yun po ang ginagawa ng tunay na lingkod ng Diyos. Hindi po yung sarili lamang, kundi ang lahat dito sa buong mundo, sa lugar ng Cavite, lahat ng mga pastors, elders, o mga workers, yan po ipanalangin natin na magpatuloy tayo na nagkakaisa. Hindi lang po dito sa DOCGM. Dahil naniniwala ako kapag nagawa natin yan, maging matagumpay po tayo. Purihin ang Panginoon Diyos sa buhay ng Diyos. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise